yan naman yung laman ng aking privilege speech na paulit-ulit na lang nagpapakulong, pagkatapos nakakalimutan na ng mamamayan, pero nananatili na paulit-ulit lang yung korupsyon. At ang tingin ko, isa sa pinakamalaking dahilan ng korupsyon sa Pilipinas ay yung patataba ng mga political dynasties. At kung matatandaan mo, Cesar, sa loob ng 5 kongreso na dinaluhan ko, yan ang una kong sinusumite lagi, yung anti-political dynasty. I've been fighting political dynasties for so long. It precedes the 1987 Constitution. At nalabanan ko yung 4 na malalaking political dynasty sa Caloocan. Kaya alam ko yung galaw ng mga political dynasties at alam ko kung paano ito nakakapagpahirap sa mamamayan at nagkakaroon ng pag-aabuso at monopolyo sa katungkulan at sa kapangyarihan. Natuwa ako actually nung in-announce ni Presidente, pero may caution na rin. May caution din yung aking katuwaan doon sa announcement ni Presidente dahil alam ko na hindi basta papayag yung mga political clans at nasubukan ko yan nung panahon ni Presidente Pinoy. Naipasa ko yung aking panukalang batas na yan sa committee level, pero hindi rin nakayanan ni Pangulong Pinoy yung pressures ng mga political clans. No, pagdating sa plenary ay na-archive din yung aking panukalang batas. At ngayon ay malaki ang laban. Malaki ang laban dahil kinakailangan talaga na panatagin ng ating Pangulo yung galit ng mamamayan. At isa ito na talagang tunay na reforma na makakapagpabago sa sistema ng politika sa Pilipinas kung matatanggal yung mga political dynasties. At meron na 10 bersyon na meron ng 10 bersyon ng anti-political dynasty bill sa Kongreso at alam mo Cesar yung version nung kila Speaker Bonjidi at kay Majority Leader Sandro Marcos nung binasa ko ay natawa ako dahil walang kwenta yon dahil hindi lulusot talaga kasi siguro hindi nila nabasa yung intent ng mga framers ng 1987 Constitution. Merong 3 parameters para malaman mo kung ito'y makakatugon dun sa inilalaman ng Article 2, Section 26 ng ating Constitution. Ang unang tanong dapat na tinanong nila bago nila isinumite yun, ito bang panukalang batas na ito ay makakapag-limit ng monopoly ng kapangyarihan ng pamilya? Dahil 5, 6, 7, 8 pamilya, 8 miyembro pa rin ng pamilya yung pwedeng tumakbo dito sa panukala nila, hindi ito makakatugon. Number 2 na tanong, magbibigay ba ito ng equal opportunity ng mas madaling access sa mga mahihirap at namamayan na gustong kumandidato, magagaling pero dominado kasi ng mga political clans kaya hindi makapasok sa panunungkulan. Iyon, hindi rin ito. Pangatlo na tanong, arbitrary ba to? Arbitrary dahil nakita ko nakalagay doon 4th degree of consanguinity. Ang ibig sabihin doon, pati yung second cousin, first cousin, bawal. Alam mo yun, sa international standards ng anti-political dynasty law, dapat within the household lang. Immediate family. Within the immediate family. Yung tatay... Sinama ko yung tatay, lolo, anak, asawa, apo, yan, saka yung activity, di ba? So, yun lang. Yun nasa household. Ika nga. Pag pinsan, ibang pamilya na yan, Pagka ginawa mo yun, yung 4th degree, arbitrary yun. Pangalawa, napakahirap ng enforcement. Doon biro mo, hanapin mo yung mga kamag-anak, papatunayan mo na kamag-anak mo yan up to 2nd degree of, up to second cousin. So, Congressman, are you saying na yung panukalang batas ni Speaker ni na Speaker at ng Majority Leader was designed to fail? Unconstitutional. It's a travesty of the intent of the framers of the Constitution.
At hindi ko alam hindi ko alam kung naikonsulta nila ito kay Presidente. Kasi si Presidente, alam ko, alam niya kung ano yung political dynasty sapagkat natatandaan ko noong 2015 na ipasa namin yung isang batas na may anti-political dynasty provision, yung SK Reform Law. At doon, maliwanag doon. Pag ikaw SK chairman ka, hindi pagtatakbo ka, kailangan na SK chairman, hindi pwede na ang tatay mo, kapitan, mayor, senador, congressman, presidente. Tama. So alam ni Presidente yung ibig sabihin ng political dynasty. Ako naman, tingin ko, hindi na detalye na alam ni Presidente yung na-file na yan ni Majority Leader Sandro Marcos at ni Speaker Bogie D. Kasi ako, as early as July, nakapag-file na ako. At ang dahilan sa akin kung bakit hindi pa na-agenda sa komite ng Suffrage and Electoral Reforms dahil hinihintay nga yung version nila Speaker at ni Majority Leader. So ngayon, kasi yung sa akin, dumaan na yun Dumaan na yun sa masusing pag-aaral. Nung 5 kongreso ko pinafile yun Yung sa akin, dalawa per family. Isang national, isang local. At up to second degree of consanguinity. Pagka ganon, 2 constituency, isang national constituency at isang local constituency, maiiwasan yung monopoly of power. Pagkatapos, mabibigyan ng mas maraming access yung mga mahihirap nating kandidato. At pangatlo, hindi arbitrary dahil second degree of consanguinity lamang.